Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito pong segment na ito, napapanood niyo po ako sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel at sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook or Meta page. Ginawa ko po itong segment na ito dahil maraming nagme-message po sa akin. Pag may mga bagong issue, mga bagong developments, mga balita, kaagad-agad may mga message akong natatanggap. Attorney, anong take mo sa issue na 'to? Anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng segment. Ito na 'yon, ang take ko. Ni Attorney Ricky Tumutorgo. O tatlong topics ang bibigyan ko ng issue, ng komentaryo o kung anong take ko. Una, ah, nakakaawa ang nangyari sa ICI. Nagtapos ang taon, naawa tayo sa nangyari sa ICI. Bakit at anong take ko? Ayan, alamin nyo mamaya. Ito pa, katatanggap lang natin ang pangalawa nating silver button para sa isa ko pang YouTube channel. Anong masasabi ko diyan? Anong take ko diyan? Ayan, hintayin nyo. At ito, itong linggo daw na ito, kahit bakasyon, re-reviewin daw. Re-reviewin daw ng Malacanang ang natanggap na nilang kopya ng approved na o ratified ng budget para sa 2026. Ito ipipirmahan January 5. Bago daw pirmahan, re-reviewin daw talaga ng todo ito ng Malacanang. Anong masasabi natin dyan? Anong take natin dyan? O ito mga kabunyog, nakakaawa ang nangyari sa ICI. Actually, bago nabuo yung ICI, grabe yung pagkaka-anunsyo niyan. Nung mainit ang issue ng korupsyon, inaanunsyo na ng gobyerno na sinasabi nito, may bubuing body o ahensya. At ito ang magiging tugon ng administrasyon o ng gobyerno sa napakalubha ng korupsyon sa bansa. Marami ang nag-abang, inabangan talaga yung pagbubuo ng komisyon na yan o ng body na yan. At nung inanunsyo yan, binuo nga ang naging tawag ay ICI, acronym para sa Independent Commission for Infrastructure. Marami ang na-excite. At pinagmamalakihan ng gobyerno, ito na daw yung tugon. Ito na yung mag-iimbestiga at ito na yung maghahabol sa mga malaking kaso ng korupsyon, lalo na sa flood control. Ngayon, naghintay naman ang mga tao. Sino kaya ang mga ilalagay dito? Lumalabas yung mga pangalan, sinasuggest mismo ng mga tao, ang maganda dyan, si Retired Senior Associate Justice Carpio. O kaya si Retired Associate Justice, dating Ombudsman din, Conchita Carpio Morales. Yun. Lumalabas din ang pangalan ni dating PNP Chief General Nicolas Torre. Maraming mga linalabas na mga pangalan. Si Heidi Mendoza, si Shelo Magno, mga lumalabas na mga pangalan na sa tingin ng taong bayan, ito yung mga dapat malagay dyan sa komisyon na yan para talagang maging kapanipaniwala at talagang magpa-function sa inaasahan nito. Ngayon, biglang inanunsyo ng presidente. Biglang inanunsyo. Sila Babe Singson, hindi masyadong na-excite. Pero okay rin si Babe Singson dahil yan naman yung DPWH secretary nung panahon ni Pinoy at matino naman yan. Pero hindi ganun yung excitement. Tapos inanunsyo si Mayor Magalong pero advisor lang, hindi talaga commissioner. Tapos inanunsyo na yung pangalan ni Rosana Fajardo. So maraming nagtanong, sino ba yan? Sino Rosana Fajardo? Ano pala yan? Auditor at galing sa CSIF Goris in Bilayo. Okay naman kasi kailangan din ng CPA, ng accountant, magaling sa auditing, accounting. Yan, sige, okay na, pwede na. Ang hinihintay, chairman.
biglang inanunsyo si Andres Reyes. Ha? Bakit si Andres Reyes? Sino ba yan? Hindi naman kilala. O di sige, ano daw yan? Retired Associate Justice din ng Korte Suprema. Okay, retired Associate Justice pero hindi kilala. Tapos nalaman, appointee pala yan ni Duterte. Wala namang, ano, wala. Parang pahina ng pahina yung excitement ng tao dito sa ICI. O anyway, binigyan ng benefit of the doubt. Sige, tingnan natin kung anong magawa nito. O, tapos, nung bandang huli, ah, parang napuprostrate ang taong bayan kasi walang nangyayari. Walang nangyayari. Kung mayroon man, may mga iniimbestigahan, tapos hindi pa nakapublic. Hindi nakapublic yung ano, yung hindi nakapublic ang ano, ang proceedings. Siyempre gusto ng taong bayan katulad ng mga hearings ng Blue Ribbon, naka-live stream, nakikita, napapanood, naririnig ang mga tanong, naririnig ang mga sagot. Tapos hindi, frustrated na naman ang taong bayan. Tapos okay na, nagsimula na yung mga investigasyon. May mga nirekomendang kasuhan ang mga nirerekomendang kasuhan, mga DPWH officials, mga contractors, napo-frustrate ang mga tao. Ang ini-expect ng mga tao, mga politiko. Ngayon, biglang naglabas pangalan ng mga politiko. Okay, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva. Tapos wala si Chis Escudero. Nagtatanong na. Bakit wala si Chis Escudero? Anong nangyayari sa ICI? Tapos nung bandang huli, ah, ah, pinatawag si Martin Romualdez, pero hindi naman naka-live stream. Tapos pinatawag Sandro Marcos, pero hindi naman naka-executive session din. Hindi rin bukas sa publiko. Isang beses lang yata nagkaroon ng hearing na bukas sa publiko eh. Kaya hanggang sa bandang huli, wala na, nagrereklamo na. Yung mga officials ng ICI, wala daw silang pangil, walang kapangyarihan. Tapos sumunod, sabi din nila, wala silang budget. Ang dami ng problema. Hanggang sa nag-resign na si Mayor Benji Magalong, sumunod na nag-resign si Babe Singson, effective December 15, at ang pinakahuli, effective December 31, nag-resign si Rosana Fajardo. Isa na lang natitira. Yung chairman na lang. Paano magpa-function ang isang komisyon na iisa na lang ang natira, chairman? Wala nang dalawang commissioners. Mayroon naman itong executive director pero hindi naman member ng komisyon yan. Secretariat yan, head yan ng secretariat. Kaya ngayon, dumarating na sa punto, kakaawa ang nangyari dito sa ICI na ito. Kumbaga, yung inaasahan ng taong bayan na kaya binuo yan, yung katatakutan ng mga iniimbestigahan, yung tipong pag pinatawag ka, talagang manginginig ka. Hindi, wala. Tsaka yung mga tao mai-excite na kapag pinatawag sa ICI, sige, panuuri natin. Alamin nga natin ano bang mangyayari diyan. Wala. So ngayon ang nangyari, natapos ang taon, hindi excitement ang nangyari sa ICI, yung expectation sa ICI, wala. Parang o ngayon, sa panahon pa naman na ang taong bayan nag-i-expect na yung momentum ng kampanya laban sa laban sa korupsyon, dapat na umiigting, tumitindi. Dito hindi, papahina. Pati yung inaasahan na may mga kasuhan na maaaresto na mga malalaking politiko, congressman, senador, wala. Tapos yung mga officials ng gobyerno na dating maiingay, talagang agresibo sa paglaban sa korupsyon, nanahimik si Boying Rimulya, nanahimik si Vince Dizon, wala na. Parang yung taong 2025, hindi na frustrated ang tao, na dismaya.
O dito na lumabas yung sinasabi ni kahit si Senador Ping Lacson nagsasabing napapansin niya may pagka-selective, ano? Yung mga officials ng executive na nasangkot hindi man lang naimbestigahan. Si Senador Trillanes, dating Senador Sani Trillanes, frustrated din kasi si Bongo sa si Pulong hindi man lang nakasuhan. Kaya yan, yan ang nangyari. Kaya itong ICI nakakaawa. Ano bang mangyari dito? Abangan natin. Pero kailangan ng ICI, kailangan sana 'yan. Hmm, ngayon magpa-appoint ba ng mga bagong officials dito? Eh, kung magtutuloy-tuloy pa, 'di siyempre kailangan ng bagong commissioners, hindi naman puwede yung commission na iisa lang, chairman, member, siya lang, isang tao. Kaya anyway, abangan natin sa susunod na taong 2026 ano bang mangyayari diyan. Pero kailangan bumawi kasi napu-frustrate ang taong bayan. Dapat ang ICI kung ire-reconstitute 'yan, dapat kakitaan ng sigla, at saka yung frustration ng taong bayan bawiin naman nila, ah. Ayan mga kabunyog, umaasa tayo sana makabawi ngayong 2026. O ito, nasabi ko na ito sa ilan kong mga vlogs, mga kabunyog, mga kababayan, natanggap ko na, nung isang araw lang, hmm, ah, katatanggap ko lang nung silver button ng YouTube. Hmm? Dati na akong may silver button doon sa Enzo Recto YouTube channel ko. Matagal na 'yon, matagal na kasi 330,000 na yata ang subscribers ko sa Enzo Recto YouTube channel. Pero itong isa ko pang channel, Attorney Ricky Tumuturgo, katatanggap ko lang nung isang araw. Kaya salamat sa ating mga viewers, salamat sa ating mga subscribers sa YouTube. Sa YouTube kasi kapag vlogger ka, content creator, mayroon ka ng 100,000 subscribers, bibigyan ka ng YouTube ng ng silver button. Kapag 1 million, golden button. Ayan. Sa mga content creators, lalo sa mga vloggers, ang makatanggap ng silver button, proud sila diyan. Proud sila. Oh. Nung nakatanggap ako ng unang silver button ko, matagal na kasi matagal na yung natanggap ko na yon. Natuwa ako. Siyempre sobrang tuwa. Parang, naka 100,000 na akong subscribers. Yung una ko, yung Enzo Recto. Tapos ngayon, dumating na naman, ito na namang sa Attorney Ricky Tumuturgo YouTube channel. Ang mga content creators, isang silver button, ano na sila doon? Ano na, masayang-masaya na. Ay, itong sa akin, nakadalawa na ako ngayon. Nakadalawa na ako. Meron pa akong binuong YouTube channels, malapit na rin. Malapit na rin kaya mangyayari sa susunod na mga buwan, mayroon na naman ako pangatlong silver button. Kaya salamat sa inyo. Salamat sa inyo mga kabunyog. At sana, yung isa kong silver button, yung Insurrecto YouTube channel, tulungan nyo naman ako. Sana golden button yon 1 million. Alam nyo, pag yung mga nakaka golden button, yung mga artista, madali yan. Yung mga sila Tony Gonzaga, yun, madali siyempre yan. Kasi artista yan, mga sa loob lang ng isang buwan. At andali na sa kanilang makabuo ng 1 million, sila Ivana Alawi. O kaya yung mga content mong kinikreate, mga hindi politika. Halimbawa, mga pranks o mga tawa o mga prank, mga comedy o mga food vlogs, kung ano man na yung interest ng tao, hindi politika. Politika kasi sa iba toxic. Ang hirap mag-maintain ng ang hirap magpalaki ng subscribers na sa social media, YouTube man or Facebook, kapag politika. Kasi politika siyempre, may mga taong gusto sa politika pero ang iba ayaw nila, toxic, ang dami na ang problema tapos politika pa. Kaya mahirap magpalaki ng subscribers sa mayroon diyang mga naka 1 million na, may golden button na, pero matagal na sa social media. Lalo na yung mga panahon pa ni Duterte. Yung mga DDS vloggers na panahon pa ni Duterte, 2015, 2014, ngayon, mga na yun, golden button na yun. Ako kasi nagsimula ako 2022 eh.
21, 22. Oh. Kaya ano, ah, hindi pa ako umaabot sa ano, sa golden button. Pero yung ang maraming nagsasabi kahit yung ngayon kasi mga 330,000 na yata ako sa YouTube. Ilan ba? Tingnan nga natin. Di ha? Ang YouTube ko, yung Enzo Recto YouTube channel ko ay 331. Ayun, oh. Sabi ng iba, yung maka 331 ka attorney na subscribers, 331,000. Ano na 'yan? Pero alam nyo, ah, ang hindi makapaniwala, ang marami, ang videos kong na-create. Mula 2021 sa Insurrecto YouTube channel ko, 13,000 videos. Ha? 13,000? Ang matindi. Hmm. At hindi lang ako isang channel, hindi lang ako sa Facebook, hindi rin lang ako isang page. Marami akong mini-maintain na channels at pages. Kaya kahit mahirap yung political vlogs kasi nga ah, hindi naman lahat ng tao gusto ng political vlogs kasi medyo toxic nga ang ano politika. At saka kung gusto mong anya na maraming manood sa iyo, gusto nila mag-DDS ka. Oh, yung mga DDS susuportahan ka. Kaya maraming mga vloggers DDS kasi yung mga DDS talagang yung mga panatikong DDS susuportahan ka. O kaya mag-ano ka, pro Marcos. Yung talagang pumosisyon ka na pro Marcos kasi yung mga Marcos vloggers, mayroon din silang sulid na mga supporters. O kaya dilawan, sulid kang dilawan. Ang problema ko, hindi naman ako ganun eh. Sig hindi siyempre ako Duterte vlogger. Hindi rin ako pro Marcos vlogger. Ah, hindi rin ako dilawan vlogger or kakamping vlogger. Ano ako gusto kong ma-identify ang sarili ko as independent. Kaya minsan, may mga comment din ako sa gobyerno pag nakikita kong mali, mayroong nagre-react, "Attorney, ano ka naman pala, hindi ka naman pala pro Marcos." May nagre-react. O kaya sa dilawan, sa kakamping, "Attorney, bakit naman ganyan ang comment mo? Akala namin dilawang ka." Sabi ko, "Hindi, ayaw ko na maging panatiko sa kung saan DDS or Duterte or DDS, Marcos or dilawan. Hindi, ang kailangan natin kung anong totoo at para sa bayan, anong ano, 'yun ang ating panindigan." Kaya lang mahirap din pala yung gano'n. Kasi hindi ka yung solid na ano mo, supporters mo, hindi gano'n katindi. Kasi hindi ka nga identified eh. Anyway, ako naman natutuwa sa gano'n, na sa kabila ng gano'n na mahirap na mag-maintain ng solid base mo, nakarating ako sa ganito. Ito na, may pangalawa na tayong silver button. Kaya salamat. Salamat sa lahat. Mga kabunyo. Tulungan niyo ako, sana ma-sustain ko ito tuloy-tuloy. Sana yung naging matagal ko ng silver button na Insurrecto YouTube channel maging golden button. At yung iba ko pang channel, suportahan nyo rin. Mga kabunyog, mga kababayan. Itong sa mga kabunyog, itong 2026 budget. Si Executive Secretary Ralph Recto ang nagsabi, rine-review na daw, natanggap na daw ang tawag nun enrolled bill. Kasi kapag nakalusot na sa Kamara at Senado, yung siyempre may version ng Kamara, may version ng Senado, pero pag sinabmit mo sa Presidente, hindi pwedeng may version ng Kamara, may version ng Senado. Dapat isa lang. Yung reconciled version na ng dalawang house. Kaya ito ngayon, 'di ba may BICAM, yung BICAM report ni-ratify na yan ng Senate, rinatify na rin ng House. So approve na ng Congress. As Congress na yan. Ang tawag na dyan, enrolled bill. So yung General Appropriations Bill, para sa 2026 na budget, enrolled bill na yan, yung ni-ratify ng Senado at ng Kamara, pinadala na sa Malacanang. Nire-review na nire-review. Ngayon, sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, baka mga January 5, mapirmahan na. Anyway,
natutuwa naman tayo na sabi ng Malacanang re-reviewin ito, rerepasuhin ito. At pag may nakita daw na dapat i-veto, ibibito. Hmm. Pero actually, yung mga ganyan na sinasabi, standard naman na statement yan ng Malacanang. Whenever na nakalusot na sa Kamara, sa Senado, sa Kamara, at na enrolled bill na para na nakarating na sa Malacanang, ang standard naman na statement lagi ng Malacanang, re-reviewin namin. Re-reviewin, titingnan kung alin yung kung aaprubahan ba lahat or may ibibito or i-disapprove. Hmm? Dahil hindi pa napirmahan bago natapos ang 2025, ibig sabihin itong mga unang araw ng Enero, re-enacted muna yung budget. Pero pag napirmahan na yan sa January 5, yan na yung susundin ng budget. So, wala naman masyadong epekto kahit re-enacted budget muna kasi wala pa namang masyadong transaksyon sa gobyerno mula January 1 to January 5. Pero ang ano lang dito, itong sinasabing re-reviewin ng Malacanang, maalala natin yung kontrobersyal, yung pinaka-kontrobersyal na budget sa kasaysayan, yung 2025 budget. So, tinalakay yan ng Kongreso 2024 at nireview din yan ng Presidente nung nakarating sa Malacanang noong December. Ang naalala ko ng December na yan, nang nire-review yan ng Malacanang, isa ako sa mga vloggers na talagang nagsasabing sana wag aprubahan ng Presidente ang 2025 budget. Ibalik muna sa Kongreso kahit medyo ma-delay. Kasi marami talagang yan, insertions, mga questionable provisions. May mga nakakarating sa atin na magiging malaking problema ito ng administrasyon. Ang sabi ng Malacanang, nire-review naman daw, pinag-aaralan talaga ng Malacanang at hindi daw ito aaprubahan nang hindi nabusisi. O tapos may picture, pinakita. Picture ni Ralph Recto, picture ni Amina Pangandaman, picture ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nandun din si DPWH Secretary Manuel Bunuan, o si Balisacan, nandun. Yung economic nandun. Nag-ano sila, parang nag-o-overtime kahit break. Pinapakita talaga na binubusisi. O ngayon, pinirmahan ng Presidente. May binito pero kunti lang. Sa kabuuan, inaprubahan ang 2025 budget. O ngayon, anong nangyari? O di ba totoo? Tama yung sinabi natin. Na ang daming dyan. Tapos ngayon, nung nagka-problema na-expose na ang mga problema ng 2025 budget, ang sagot lang ng Presidente, hindi mo naman maasahan na makita niya yung mga problema na yan kasi daw 5,000 pages almost yan. Paano mo naman na bubusisiin yan? Yan na yung problema. So ngayon, nandito na naman tayo, 2026 budget. Yung sinasabing binubusisi, re-reviewin. Anong klaseng pag-review? Ayan yung baka pagdating na naman ng panahon na magkaproblema na naman, ang sasabihin na naman ng Presidente o ng Malacanang, paano naman namin makita yan problema na yan, diferensya ng budget na yan, 5,000 pages yan. Yun yung pag nagkakaproblema na, ang sasabihin, hindi alam, or hindi nakita, or hindi mo ma-expect na makikita talaga yan, nakakalungkot. Ang taong bayan, pinagkatiwala ang pera sa mga halal na opisyal ng bayan. Presidente, Senado, Kongreso, At inaasahan na sana nalalagay sa tama ang budget. Kaya lang ang nangyayari, nagkakaproblema, naghuhugas ng mga kamay, nagtuturuan. Yun ang nakakalungkot. Yun ang nakakalungkot. Kaya itong sinasabing re-reviewin itong 2026 budget, gaano kaseryosong pag-review? Pero sa totoo lang, kahit hindi naman sa review yun importante. Doon pa lang habang pinag-uusapan ng budget, nakikita na natin yung mga questionable provisions. Doon pa lang dapat hindi na itinuloy. Halimbawa, yung confidential at intelligence funds, alam na nating napaka-controversial yan kay Sara Duterte. O bakit 11 billion pa rin ang confidential at intelligence funds sa 2026 budget? Yun, hindi mo na kailangan reviewin yun. Desisyon na ang kailangan doon.
Pwede namang mayroong confidential at intelligence funds ang presidente, pero wag namang 4.5 billion. Kailangan naman talaga ang confidential at intelligence funds ng mga ahensyang may security, may trabaho sa national security, AFP, NECA, National Security Council, ISAP. Pero yung mga ahensya na sibilya naman, bakit may confidential at intelligence funds? Doon pa lang. Pangalawa, okay, binawasan mo yung mga flood control projects kasi mainit. Pero linipat naman sa mga farm to market roads, ganun din. Kickback na naman yan kasi ang infrastructure na ano ang tao. Tapos yung controversial ng mga ayuda, MAIF, AX, lumubo rin ng sobra, 51 billion na ngayon. O yun, kailangan mo pang i-review yon? Hindi. Ang kailangan dun sa presidente, political will na. Kahit nakalusot yan sa Kamara at Senado, pag sinabi ng presidenteng hindi ito, baguhin na natin ang budget natin. Ha? Ang masusunod ang presidente. Kaya nga sa kanya yung huling say. Oh. Sa budget kasi, pwede namang line item veto eh. Ibig sabihin, may mga porsyon na ibibito ka. Oh. Allowed yan sa budget. Kaya ano to, sana may panahon pa ma-exercise ng presidente yung pagiging decisive dito sa budget na to. Ipakita ng presidente na may pagbabago sa budget. At nasa kanya ang huling bulay. Anyway, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.